Kumusta mga kamanisi? Nandito na naman tayo sa bagong video kung saan pag-uusapan natin kung paano magsimula at magtagumpay sa freelancing sa digital gig economy. Kung ikaw ay naghahanap ng paraan para kumita online, freelancing ang isa sa pinakamagandang oportunidad na maaari mong pasukin. Kaya naman sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang mga practical na tips, proven strategies, at mga tools na makakatulong sa iyo para magtagumpay sa freelancing. Una sa lahat, ano nga ba ang freelancing? Ang freelancing ay isang uri ng trabaho kung saan hindi ka nakatali sa isang employer. Ikaw ay isang independent worker na nag-aalok ng iyong mga serbisyo sa mga kliyente. Pwede kang magtrabaho mula sa bahay, mag-choose ng mga proyektong gusto mong gawin at mag-set ng sarili mong oras. Step 1. Alamin ang iyong mga kasanayan. Bago ka magsimula sa freelancing, kailangan mong malaman kung ano ang iyong mga lakas o skills na pwedeng i-offer sa market. Kung magaling ka sa graphic design, web development, pagsusulat, social media management o kahit sa mga virtual assistant tasks, mayroong kliyente na naghahanap ng iyong mga serbisyo. Step 2. Create a portfolio. Ito ang magiging pinaka-importanting sanggunian mo sa mga potential clients. Ipakita ang iyong mga nagawang proyekto, mga sample work at mga testimonials mula sa mga kliyente na nakatrabaho mo na. Kung wala ka pang clients, pwede kang gumawa ng mga personal projects para maipakita ang iyong kakayahan. Step 3. Pumili ng tamang freelancing platforms. Mayroong maraming freelancing platforms na pwedeng pagpilian tulad ng Upwork, Fiverr, Freelancer at iba pa. Ang mga platform na ito ay nagbibigay ng mga opportunities na makipag-ugnayan sa mga kliyente at maghanap ng proyekto na akma sa iyong skills. Siguraduhin mag-sign up sa mga platform na may magandang reviews at reputasyon. Kung gusto mong matutunan ng mga practical tips and strategies para kumita ng pera online, mag-subscribe na sa aming channel. Huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. Step 4. Mag-apply at may pag-ugnayan sa mga kliyente. Sa freelancing, ang pinakamahalaga ay ang makahanap ng tamang kliyente. Mag-apply ka sa mga proyekto, mag-submit ng proposals at mag-pitch ng iyong mga services. Huwag matakot mag-reach out. Ang bawat pagkakataon ay isang hakbang na mas malapit ka sa iyong target na kita. Step 5. Build relationships. Mag-build ng relationships sa iyong mga kliyente. Ang freelancing ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng trabaho. Importante rin na maging professional, magbigay ng value sa bawat proyekto, at makipagtulungan sa mga kliyente para magtagumpay. Kapag naging satisfied sila sa iyong serbisyo, pwede silang maging repeat clients at magbigay ng mga referral. At syempre, hindi pwedeng kalimutan ang patuloy na pag-improve ng iyong skills. Magtulungan tayo sa pag-grow bilang freelancers at magtagumpay sa digital gig economy. Sana ay nakatulong ang video na ito sa iyo. Kung gusto mong matutunan pa ang iba pang tips at strategies, don't forget to like, subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga bagong content dito sa Money Finance. Kita-kits sa susunod na video!